Thank you, Lord, for this morning, God, that you have allowed us again to uh, wake up and listen to your word. Help us, Lord, na ma-apply na may mong pulong. Holy Spirit, usab kami sa imong pulong. Anoint me, Lord, so that I can share effectively your word. Give us understanding of your word and give us wisdom to apply it. In Jesus' name, Amen. Amen. So, good morning. We are now in Acts 26. No, in Acts 26, this is now the time when Paul uh, is standing to Festus and Agrippa. So Agrippa said to Paul, "You are permitted to speak for yourself." Then Paul stretched out his hand and proceeded to make his defense. So ni Paul, in this regard, to all things of which I am accused by the Jews, I consider myself fortunate, King Agrippa, that I am about to make my defense before you today. Verse 3, especially because you are an expert in all customs and question among the Jews. Therefore, I beg you to listen to me patiently. Verse 4, so then all Jews know my manner of my life from my youth up, which from the beginning was spent among my own nation and at Jerusalem. So kini makita ninyo, paghatag karon og chance kay Paul nga mustorya siya, gistorya niya kinsa jud siya, unsa jud siya ka type nga person gikan sa pagkabata and unsa jud ang gihimo sa Ginoo sa iya. Since niya na siya diha, since they have known about me for a long time, if they are willing to testify that I live as a Pharisee according to the strictest sect of our religion. So gi-explain ni Paul kung unsa yun siya ka, unsa yun yung kinabuhi. Kabalo ang iyang mga kauban ba, ang mga ga-persecute sa iya nga nagpuyo yun siya sa Pharisee and grabe yun siya ga-follow yun siya sa ilahang ba, sa iyang religion, yung gingon diha. In verse 6, and now I am standing trial for the hope of the promise made by God to our fathers, the promise to which our 12 tribes hope to attain as they earnestly serve God night and day. And for this hope, O King, I am being accused by Jews. Why is it considered incredible among you, people of God, thus raised the dead? So then, yan na si Paul, I thought to myself that I had do many things hostile to the name of Jesus of Nazareth. And this is just what I did in Jerusalem. Not only did I lock up many of the saints in prisons, having received authority from the chief priests, but also when they are being put to death, I cast my vote against them. So gina-emphasize ni Paul nga grabe ko kaloyal ani nila. Nga na si Paul nga tanan nga magtotoo kang Kristo, ako ani silang ginapriso. Nga na gani siya katong mga iyapang ginuli, and as I punish them and often in all synagogues, I tried to force them to blaspheme. So makita ninyo ba nga siya mismo ang kanang nagapangita og paagi nga tudluan katong mga nagatuo sa Ginoo nga mo blaspheme sila, and being furiously enraged at them, I keep pursuing them even to foreign cities. Grabe no? Grabe siya ka loyal ba nga Pharisee kay ana siya nga
kining mga tawhan nga nagapersecute sa ako nga na siya nga grabe ko ka-loyal sa ilaha nga tanan nga magtotoo kang Kristo put to death niya ang uban, no, grabe niya, gina-lock up niya, gina-prison niya. So, gina-emphasize karon ni Paul nga, ani ako ang trabaho sa ilaha. Yan na siya. Parehas yun may tinuohan before, nga tanan nga magtotoo kang Kristo, tanang magtuo, bahin aning ako ang ginatuuhan karon nga si Kristo namatay og nabanhaw, is kanina noon ang ilahang gina-accuse ako murag ni ana ba. So in verse 12, while so engaged as I was journeying to Damascus with the authority and commission of the chief priests, at midday, so makita na ninyo dire sa verse 12, no? Ginasaysay na ni Paul dire kila Agrippa, kila King Agrippa. Unsay nahitabo sa iyaha, no? While nag-obey ko sa ilaha, niya na siya diha nga galutos aning nagtotoo kang Kristo, while journeying to Damascus with the authority and commission of the chief priest. Ano siya, no? Gatuman ko sa sugo sa chief priest. Grabe yun siya ka-loyal. Grabe ka-obedient si Paul sa chief priest. And verse 13, at midday, O king, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun, shining all around me and those who are journeying with me. So makita ninyo diri no nga gipakita ni Paul unsa ang mahimong witness, no, nga singon siya nga nakita nako nga na siya diha, brighter than the sun, nga na siya, shining all around me, those who were journeying with me. So apil ning mga kauban nako ana siya nga nakita namo ang kahayag nga na siya diha. And when he had fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrews dialect, Saul, Saul, why are you persecuting me? It's hard for you to kick against the gods. So, in other translation, it is useless for you to fight against my will. Sa verse 14. So, again, ako tamang i-remind no nga si Paul dire nahimo naman siyang witness sa Ginoo. Kung saan ang witness, nakadungog siya, and number 2, nakakita siya. No, nakita siya shine nga light. Ikaduha is nakadungog siya tingog sa Ginoo. Nga na siya, Saul, Saul, why are you persecuting me? Mao na nga kita no nga kung tan-awon nimo si Saul, wala man niya gi-persecute diretso si Jesus Christ. Pero every time di ay nga ga-persecute ka og mga man of God, diretso nimo gina-persecute ang Ginoo. Kuno na ba nga, Saul, Saul, why are you persecuting me? So, makita ninyo karon ba nga reminder ni sa ato nga dili ta mag-persecute sa mga man of God. Maski ka ng mga kauban nato sa pagtuo, kay once day nga gina-persecute na nimo sila, you are directly persecuting Ginoo. Kay si Saul dili man niya gina-persecute diretso si Jesus Christ. Pero ang mga man of God man ang iyang gina-persecute, ginalutos niya, gina-prison niya, ginakulong niya. So, nakuha niya ni ba kanang si tawag ani nabutang na remind si Paul ani nga once di ay nga mag-persecute ka sa Ginoo sa mga man of God, you're persecuting directly si Jesus Christ. So ang gingon ni Jesus Christ, but to get up and stand on your feet, for this purpose I have appeared to you to appoint you a minister and a witness not only to the things which you have seen, but also the things which will appear to you. So again, unsa ang nadunggan ni Paul kang Jesus Christ? Paliw kog mute anang iro diha. For this purpose, I have appeared to you to appoint you a minister and a witness. Guys, maupod ni kita. Kita ang witness, dapat nato'y masulti
and at the same time natin nakita. Ikaw nga witness, dapat na dyan makita nimo. Na makita pud nimo ba nga gihimo ni Kristo sa tuwa. And at the same time, naa jud kay masulti. Dili pud ka kastorya kung wala ka kadungog. Which is mao jud ni ang gina-remind nako sa inyo permanente nga dapat kabalo mong maminaw. Kay kung di ka kabalo maminaw, wala jud kay masulti, dili ka mahimong effective nga witness. Amen. Amen. So verse 16, rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles, to whom I am sending you. So, asa man tagipadala sa Ginoo, like Paul, asa man tagipadala, para unsa man ang imuhang mission. In verse 18, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So, mao dapat ni ang mga disciple. This is mao dapat ang ato ang bitbit nga gospel is all about ma-open ang ilang eyes kay dugay nang ipangbutahan. Number 1, our eyes will be open. Number 2, to turn from darkness to light. Again, dili ni mo ni madawat ang light kung wala jud ang life ni Lord sa imo ang kinabuhi. Mao na nga ginatudlo nato sa inyo ang eternal life is having the nature of life sa imo. Without the nature of life sa imo ang kinabuhi, ang may tabo sa imo puro ra ka og kanang renewing your mind, di ka mausab. Nga naman, ang darkness mas powerful siya sa imuhang kanang motivation or kanang imuhang will. Mas powerful ang sin sa imong motivation, pero mas powerful ang life ni Christ than the darkness. Kaya nga naman, ang life ni Christ man good is light. That's why niya na siya diha, to turn from darkness to light. Mao dapat niya nga to ang mensahe sa matag usa. Mao dapat niyang ma-experience sa matag usa. Ang tanan nga mudawat kang Kristo, maka-receive sila og life, maka-receive sila og light. So ikatulo, I might turn from the dominion of Satan, nga ang ilang rulership dili nang dominion ni Satan but ang dominion ni God, na ang Ginoo na ilang ruler. And number 4, that I may receive forgiveness of my sins, that all my past had been blotted out. So kaniyang dapat nato nga mensahe nga ang kapasayloan, no, gibayran nato sa Ginoo diya sa cross, and once nga na-receive nato, gikalimtan sa Ginoo ang mga sala nga atong nahimo from the past. And ikalima, that I might receive inheritance in heaven. So naadjud kay portion, naadjud kay inheritance sa langit nga kadtuan, dili pwede nga adto kag impierno. No, when you receive the light of Christ. And number 6, that I might be sanctified. So kung buhi pa ka, ang goal sa Ginoo sa imuha is malimpyuhan ka and mabago ka. Again, it's a process. Kaya ano man, i-set apart man ka sa Ginoo. Once na you are one with Christ. So may tabo daw ni pinagi sa verse 14, sa verse 18, sanctified by faith in me, pinagi sa pagtuo. So kinitanan nga may tabo sa ato is pinagi sa atong pagtuo diha sa kang Kristo. So mao ni ang mensahe karon ni Paul nga gina-share niya dito kay King Agrippa. So kini bantayan nato ni nga mensahe. Na-remind ko ani, sa diay ako ang bitbit. Sa diay akong gina-share. Kaya usay daghan na kay tag gina-share ba nga dili na align diri, dili na align sa kapasayloan sa Ginoo. Dili na align sa kabag-uhan sa tao. Kaya ang uban, no, lahi ang mga mensahe nga kini di ay dapat ang ato ang i-share. Mabrihan ilang mga mata nga mga bago ang ilang kinabuhi, nga ang dominion sa Ginoo na dili na ang dominion ni Satanas ang naa sa ilaha, nga makadawat sila kapasayloan sa mga sala and masabtan nila nga naa sila padulungan diya sa langit, and na ay nagpaabot sa ilaha didto nga sa tawag ani nga reward
kung ikaw maging faithful pud ka kay Lord, and of course, no, while buhi pa ka, masanctify ka. So King Agrippa niya na si Paul, I did not prove disobedient to heavenly vision. I was not, no, gana siya ba nga, hilig ko disobedient sa heavenly vision, but kept declaring both those to Damascus first, and to also to Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and even to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. So, nag-ingon si Paul dire, nga, dili lang dapat di ay, nga, nagrepent ta, but mo perform di ay ta. Pasabot, ang resulta sa imo ang repentance, ang result sa imong repentance, is na ay action sa imong repentance. Tinuod jud nga nagrepent jud ka, na jud ka baguhan. Dili pwede nga magsimba-simba ra ka, dili pwede nga mag-RW lang ka, nga wala jud makita nga kausaban sa imong kinabuhi. Mo ni gingon diha sa verse 20, performing deeds na siya diha, appropriate to repentance. So dili pwede nga mayon ka nga kuan nga nagrepent na ko pastor. Grabe naginulsol na jud ko, muundang na jud ko. Ang tinuod jud nga ni undang ka is makita jud sa imong deeds. Ang tinuod jud nga naapod sa Ginoo, makita jud sa imo nga naa na jud kay batasan po sa Ginoo. Mo na gina-emphasize po ni Paul dinhi. In verse 21, for this reason nga na siya, some Jews seized me in the temple and tried to put me to death. No? Tanawon nimo ang mensahe ni Paul katong unom nga gina-share nato kaganiya, kapasayloan sa sala, kabaguhan sa kinabuhi. Mo na akong gina-share niya na siya. Then, verse 22, so having obtained help from God, I stand to this today, testifying both small and great, stating nothing but what the prophets and Moses said was going to take place. Ano siya? I stand. Niya na siya diya sa Korea. So having obtained help from God, ibutang jud nato permanente sa tong kasing-kasing, no. Nga na si Paul nga walay lain nagatabang sa ako ang Ginoo ra jud. Nga na siya. Then verse 23, that the Christ was to suffer, and that by reason of his resurrection from the dead, he would be the first to proclaim light both to the Jewish people and to the Gentiles. Mao dapat niya nga to ang mga testimony. Mao na nga kung na-remind ko permanente ani ba na every time magpadawat ka or every time nga mag-share ka, and even dito sa ato ang restoration weekend, nag-remind mi ni Hanshin nga, niya namin nga, why not kailangan nato magkuha og clip sa resurrection. Kay gingon man gud ni Paul diri, that the Christ was to suffer, and that by reason of his resurrection. Gina-emphasize ni Paul diri ang resurrection, dili lang sa iyang suffering sa cross. So kailangan jud nato ni nga ma-emphasize nga si Jesus Christ nabanaw pod. Kay kadaghanan man gud is more lang on suffering, sa cross lang ba. While si Paul niya na siya diri that the Christ was to suffer, yes, sa cross, and that by reason of his resurrection. So dapat duha, suffering and resurrection. Suffering, forgiveness sa ato ang sin. Resurrection, mabalik ang life ni Christ sa ato. Without resurrection, wala ang life ni Christ sa ato. Dapat ma-emphasize di ay nato na nabanhaw ang Ginoo. No? Kay kadaghanan sa ato, kabalo ba mo, gipasaylo na ta sa Ginoo. O naarata, namatay si Kristo sa cross. Ang mga sala nimo na pasaylo na ka. Dawata ang Ginoo. Wala na to ma-emphasize ba nga, kabalo ba mo, nga nabanhaw si Kristo para ang life niya moabot sa ato. Kay kung wala nabanhaw si Kristo, napasaylo lang ta, pero wala mabalik ang iyang life. So kani dapat di ay ma-emphasize nato. Bantayan ninyo ni nga kita manggod kay mao man pud ato ang natudlo sa ato. Wala man pud di ay natudlo ning resurrection. Kay yes, nakaingon ta nga nabanaw si Kristo para unsa ang iyang pagkabanaw. Nabanaw si Kristo para mabalik iyang life sa ato. Tama?
Nya kung dili mabanaw si Kristo, forgiveness lang sa ato ang sin. Dili kompleto ang iyang gihimo. One half lang sa iyang purpose ang natupan. Pero kung moingon ka nga nabanaw si Kristo para mabanaw pud balik ang iyang kinabuhi sa imuha kay nagkaroon man tag spiritual death. Nasabtan ninyo? So mao dapat niya atong ma-emphasize pod when we share. Mag-share ta, which is na-learn na ako karon ba? Tama no? Dili lang di ay kutob lang dito sa kamatayon ni Kristo. Kay kung dili na ako i-share ang resurrection, dili mabanhaw balik ang iyang life. Tama, kay niya naman si Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang life ni Kristo, mabalik sa imuha, kay nga naman, na-resurrect man siya. Without the resurrection, wala ta ka-experience of life ni Christ. Tama? So, verse 24, while Paul was saying this in his defense, Festus said in a loud voice, Paul, you are out of your mind. Your great learning is driving you mad. But Paul said, I am not out of my mind, most excellent Festus, but I utter words of sober truth. Mao na ni nga time na pod nga gastoryan ang Ginoo kay Festus. Kay di naman niya ma-contain. Ano siya, wala lang kasi mong sarili kay nga naman, grabe naman ang anointing sa Holy Spirit sa iya. And naapaunta na pod chance si Festus nga dawaton niyang Ginoo. Pero yang ginapaundang si Paul. For the king knows about these matters. Gi-remind niya kasi si Festus anak na convict na pod si Festus. Pero niana si Paul, for the king knows about this matter, ginaingnan niya si Agripa nga, kabalo ni si King Agripa, bahin sa akong ginastorya. And I speak to him also with confidence, since I am persuaded that none of these things escape his notice. Niana si Paul nga, imposible nga wala ni kasabot, wala ka witness, o wala ka dungog, wala sa iyang knowledge ni King Agrippa nga nahitabo ning akong ginasulti. Kay nabalita man ni sa tibok nilang lugar ang pagkabanaw ni Kristo, pagkamatay ni Kristo, ang pagkalansang ni Kristo. Nabalita yun ni sila. So kabalo ni si King Agrippa gana si Paul. Kay wala ni nahitabo, niya na siya daw. None of these things escape his notice. In last verse, sa verse 26, for this has not been done in a corner. Wala ni nahitabo sa daplin lang. Nahitabo ni sa tibuok na to nga lugar. Ana si Paul. Gina-remind niya karon si Festus. And kabalo si King Agrippa ani. Kana si Paul. Uyaw kabul si Paul no. King Agrippa. Niya na siya karon gi-direct niya ang pangutana kay King Agrippa si Paul. King Agrippa, ana siya. Do you believe the prophets? I know you do. Niya na si Paul. Sa Acts 26 verse 8, Agrippa replied to Paul, in a short time, you will persuade me to become a Christian. Gamay na lang jud. Makumbinsi na jud ko nimo nga Kristiyano nga Kristyano ko kana sige nga Agrippa. Uyawa ani ni Paul no. Gamay na lang jud ana si Paul. Ay sige nga Agrippa. Sa verse 28 kung basahon nato i-compare nimo ang verse 28 sa New King James. Then Agrippa said to Paul, you almost persuade me sa New King James. Kung inyo nang i-compare ang verse 28, you almost persuade me to become a Christian. Grabe no? Grabe ka bold si Paul ba? Nga, niana si King Agrippa. Hapit na ko nimo ma-convince. Niana si Agrippa. Again, nganong nasulti man ni King Agrippa nga hapit na ko nimo na-convince. Kay ngano man, gastoryan ang Holy Spirit sa iya. Ang problema lang ani, pagbasa nimo diri sa verse 29, and Paul said, I would wish to God that whether in a short or long time, not only you, but also all who hear me this day might become such I am. Ana siya,
Pag-ingon ni King Agrippa nga hapit na ko nimo ma-convince niya na si Paul, no? How I wish nga apil po ning tanang mga dato nga naglingkod diri kay mao man ang time nga gipalingkod ang mga dato, apil ning mga officers, high ranking officials na ana naminaw. Kung nakumbinsi si King Agrippa, unsa na lang ka tong mga famous nga dato dito at the same time katong mga prominent nga mga officers dito sa ilang lugar. So again, unsay naitabo, harden gyapon, nagpagahi gyapon ang heart ni King Agrippa og iyahang giwala kini nga opportunity nga maluwas pod si Agrippa, which is kung tanawon ninyo iyang gingon diri sama pod sa iyang gisulti ba si Felix, di ba, katong time nga gipatawag si Paul ni Felix para mostorya, naigo na gud unta to si Felix, gipaundang niya si Paul, grabe ang anointing ni Paul, tawagon lang tika kung convenient nako nga time, which is wala na naitabo kay Felix nga naman gikambyohan na siya ani ni Pistos. Karon paglingkod karon ni Agrippa, nakakita si King Agrippa, nakapaminaw si Agrippa, hapit na ko nimo ma-convince niya na si King Agrippa. Pero unsay naitabo, the king stood up and the governor and Bernice and those who were sitting with them, nitalikod na sila. Gipaundang ni Paul, ay gipaundang ni Pistos. Hapit na na-convert si King Agrippa, nagpagahi gyapon kasing-kasing. Nawala ang opportunity nga malangit si King Agrippa. Sayang kayo, sama ni Felix, ginatagan kag tsansa sa Ginoo. Same ba sa ato nga naminaw karon, no? Hatagan pa di ay kag tsansa ni Lord. Imagine nimo grabe kayo ang gipang-agian ni Paul. Hatagan kag tsansa ni Lord nga magbag-o ka. Hatagan kag tsansa ni Lord nga mausab imo ang kinabuhi. Pero kung motalikod ka, dili ka ganahan mausab. Luoy kay imong ticket sa langit. Murag ikaw ray nilabay sa imong ticket sa langit ba sama ani King Agrippa. In verse 31, and when they had gone aside, yan na siya diha, they began talking to one another, saying, this man is not doing anything worthy of death or imprisonment. Tanawa ko ni silang batasan, no? Nagstoryahay sila King Agrippa, nagstoryahay sila Pistos, nga kini siya, wala yun ni siya isala. Nga na siya, this man is not doing anything worthy of death or imprisonment. Dili dapat ni mapriso. Pero nga ano man, nga wala nila gi-announce na lang dito nga makadungog ang tanan nga mga Jews nga persecute kay Paul. Nga ano man, otro man ni si King Agrippa og si Pistos nga mo please og mga Jews. Gina-please nila ang mga tao ba? Mao na sila na lang istorya kini nga tao wala man ni sala. Gi-announce na lang di ay unta nila dito. Why not? Nga gi-announce nila because they are pleasing people. Amen? In verse 32, then Agrippa said to Festus, this man have been set free if he had not appealed to Caesar. So, dapat ma-set free ni siya. Pero niapila man siya kay Caesar, kailangan bitbiton yun ni siya sa Rome, kay dito siya mo apila. Ingunana yun ni ang ilang balaod. Niapila man ka. O sige, katagan ka og chance nga mo apil ka dito kay Caesar. O na, pag-abot karon sa verse 27, let us go now to Acts 27, verse 1. Okay. When it was decided that we would sail for Italy, kaning dadon na si Paul sa Italy, sa Rome, they proceeded to deliver Paul and some of the other prisoners to a centurion of the Augustan cohort named Julius. And embarking in an Adramyttian ship, which was about to sail to the regions along the coast of Asia, we put out to sea accompanied by Aristarchus, a Macedonian Thessalonica. In verse 3, the next day, we put it at Sidon, and Julius treated Paul with consideration.
and allowed him to go to his friends and receive care. From there, we put out to sea and sailed under the shelter of Cyprus because the winds were contrary. When we had sailed through the sea along the coast of Cilicia, and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. There, the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy, and he put us aboard it. In verse 7, when we had sailed slowly for a good many days, and with difficulty had arrived off Cnidus, since the wind did not permit us to go farther, we sailed under the shelter of Crete, of Salmone, and which difficulty sailing past, we came to a place called Fair Havens, which was the city of Lasea. When considerable time had passed, and the voyage was now dangerous, since even the fast was already over, Paul began to admonish them, and said to them, Men, I perceive that the voyage will certainly be with damage and great loss, not only of the cargo and the ship, but also of our lives. Kung tanawon ninyo, si Paul, puno kani siya og kanang wisdom. At the same time, si Paul is a spiritual man. Masense niya kung naay delikado sa ilang pagbiyahe. Mao na nag-warning si Paul ba? Niya na siya nga madisgrasya ta ani kay murag nay nagpaabot nga storm sa atoa. Niya na siya no. Mao na sense na ako, I perceive niya na siya diha nga muhatag ni og great damage and loss. Tanawon ninyo, but the centurion was more persuaded by the pilot and the captain of the ship than by that was being said by Paul. Bantayan ninyo na minaw mo. Mas gipaminawan karon sa centurion ang captain sa barko. Kay ngano man, nasabtan sa centurion nga mas hawd ning piloto sa barko. Og dili nila gipaminawan si Paul nga walay alam. Bantayan ninyo ni nga dili tungod kay wala nimo giiskwilahan ang kana nga butang, dili ka makatabang. Bantayan jud ninyo ni. Once nga nakatubang mo man of God, hatagan po na siya wisdom maski wala na siya nahuman ana nga kurso. Like kapitan, mas tuuhan jud sa centurion ang kapitan kay kabalo man siya sa pila na katuig niya binahi sa barko, tama? Wala gi paminawan sa centurion si Paul nga naman wala man kay nibawan ani ana. So wala nila gi-recognize ba ang man of God? Same po sa inyo ha. No? Dili pa sabot nga dili pod mi doktor. Dili na mi makatabang sa sakit ninyo, mga ana, or kanang dili wala na wisdom ihatag si Lord sa amoa. Dili pasabot nga dili mi abogado, dili pod mi makatambag og maayo sa inyo ang anuman. Ang balaang espiritu kabalo siya unsa may ibutang sa among kasing-kasing nga itambag sa inyo ha, dili pasabot nga wa mi nahuman ana, di mi makatabang. Pero I acknowledge doctors, I acknowledge lawyers. Ang akong pasabot din dili ninyo i-underestimate ang wisdom nga ginahatag pod ni Lord sa mga man of God. Nasabtan ninyo? Naba mo diha? Dili nga itsapuiran nimo ba? Ikaw pastor ra ka, wa kay nibawan ani. Mas hawd man ni. Mas hawd man ni kay doktor ni. Lagi. Na may mga doktor pod nga kuan, nga tudloan lang ka makulbaan. Oh. Tapos karon kay itsapirahon nimo, which is common na sa tuwa karon nga kung pastor dili tagdon. Kay ngano man mas hawd lagi ning doktor. Pero kung himatyanon na tawagon ng pastor kay pampuan. Mangyayana ba no? So dili dapat no naa jud wisdom ang man of God nga ihatag sa imuha. Dili pasabot nga si Paul dili siya piloto sa barko.
o dili siya kanang kuan, wala na siya katambag kay nag-ingon siya nga maguba ang ato ang dako kayo nga damage ang ma-experience nato kung magpadayon ta ani. So padayon. And in verse 12, because the harbor was not suitable for wintering, the majority reached a decision to put out the sea from there. So tanawon ninyo, majority's decision gyapon ang ilang gituman. Wa gituman si Paul. Sige, padayon ta. Sige. If somehow they could reach Phoenix, a harbor of Crete facing southwest and northwest, and spend the winter there. When a moderate south wind came up, supposing that they had attained their purpose in verse 13, they weighted anchor and began sailing along Crete close inshore. Dayon silang pagbiyahe. In verse 14, but before very long, there rushed down from the land a violent wind called Euracilo. Kuyawan, no? Nanadyo dahil ng mga pangalan ng mga amihan, mga ano, Euracilo. And when the ship was caught it in and could not face the wind, we gave way to it and let ourselves be driven along. In verse 16, running under the shelter of a small island called Clauda, we were scarcely able to get the ship boat under control. After that they hoisted up, they used supporting cables in the undergirding the ship, and fearing that they might run around on the shallows of Syrtis, they let down the sea anchor, and in this way, they let themselves be driven along. In verse 18, the next day, as we were being violently storm-tossed, they began to jettison the cargo. And on the third day, they threw the ship's tackle overboard their own hands. In verse 20, since neither the sun nor stars appeared for many days, and no small storm was assailing us, from then on all hope of our being saved was gradually abandoned. Dire na finally, nasabtan na jud nila nga tama si Paul. Kung nito orataan ning tawana, murag ana na ba? Wa unta ni may tabo na sa tua kay murag nawad-an naman sila pag-asa. Nga they realize nga it is right to listen to the Spirit when there's a storm ahead of us. He warns us in advance. Kabalo ba mo, ang balang spirito, especially nga nabutang diya sa imuha, and at the same time sa mga man of God, muwarn di ay siya if there are storm ahead of you. Una nga, sometimes, no, kita, warningan ta ba? Nga ikaw, undang na ka diya. Ayaw na ipadayon. Ginaingnan ka sa mga man of God. Undangin na. Kaya nga naman, wala di kay padulngan anak kung dili ka mundang. Sama god sa life ni Paul. Gaana siya dito kila kwan, gaana siya dito kila si tawag gani sa mga centurion, even sa pilot. Nga madisgrasya ta ani. Ginaingnan na siya sa balang espiritu. Wala nila gituo tanawa di. Sila karon ang namoblema. Same po na sa imo ha. Abi ninyo nga ang imuhang pastor, ang imuhang mga leader, wala na ibawaan. Abi nimo nga, dili man ka pulis, dili man ka pidiya, dili man ka intelligence, nga makasulti ka nga dakpon ko. Kay wala man ka na eskwelag pidiya, yung sa nimo pagkabalobe nga madakpan ko. Gigamit na ang imuhang igsuon, gigamit na ako ang baba to remind nyo nga pangundang na mo sa inyong mga bisyo. Oh. Karon kung magpadayon ka anang imuhang journey nga pagka-addict o journey sa imuhang bisyo, magtingala ka pag abot sa panahon, tama yun to si pastor.
kanang naa na gani ka sa prisuhan or naa na ka sa kuan tama dito si pastor ba kung nituma na lang unta ko wala na unta nako ni nahimo. Klaro? Nabi mo diya? Wa man na naibawan si pastor, Bible ra na naibawan ana. O di, congrats sa inyo ha. Kung ingon na inyo ang tanaw sa ako ah. Nga ang balang espiritu, kabalo siya unsay mo abotay sa imo ha. Nga naminaw karon kung ikaw man na diya, nga kabalo siya unsay may tabo sa imo ha. Nya gigamit ra kong baba. Unya dili pod ko doktor. Ngayon ko sa inyo, undangin na lagi ng imuhang sigarilyo. Undangin na ng imuhang kwan diha, pagkabalahubog. Kay moabot yun ang panahon. Malangkat yun na imong lungs diha, kay nagbitay na tanang nicotine diha. Unya karon, yung mga doktor. Maabot ang panahon, manawag ka sa mo ah. Pastor, ampu, iko pastor, ano man. Di na ko kaginawa. Mana na ka, di. Giingnan, bitaw ka tong una, undangin na na. Oh, may ana ba? Ani ang situation kay Paul. Ha? Ang uban nga tao, mutuo pa dito sa doktor, kaysa ka pastor nga mustorya nga undangin na nimo sigarilyo. Ayha ra ka mutuo kung nasakit na ka. Mao man ang tao, ayha ra mo tuo masakit na. Napa mo diya? Napa? Sige. Napa yung taon, minaw. Sa 21 na ta. Kay usay makadungog pa to ama. Si pastor lagi murag lagi na bawaan naman na niya tanan, murag lagi siya piling hawd. Kita pa'y daotan. Naunsa man mo. Wa man na niya eskwelahan. Nya murag kabalo na na tanan. Nga na balibakon pa si pastor. Nya ginatambagan ra man kaon sa imo ikaayo, manglibak pa jud ka. Oh. 21. When they had gone a long time without food, then Paul stood up in the midst and said, "Men, you ought to have followed my advice." Nawa, grimay na si Paul. Oh, naminaw unta mo sa kuha. Maupod niya among mga linya ba? Kana ganing mubalik na gani, kanang gaig ulo gani, mubalik na sa imo. Naminaw unta ka sa mua. Dugay na ta kinasultian na ni o anak. Wa unta na naitabo lagi pastor, lagi. Lagi. Oh, lagi. Paras po tani. Ano? Paul, ano siya? Men, you ought to have followed my advice and not have to set sail from Crete. Ita dapat mo biyahe ni ana si Paul and incurred this damage and loss. Awa, ano siya? Kay na yun ning damage na to and grabe kayo naghan kay inyong gipanglabay nga mga kakargo, no? Pero grabe baya si Paul. Yes, niya na siya naminaw ta mo sa kuha. Pero ang iyang heart is encouraged ang tanan. Yet now, I urge you, niya na si Paul. Keep up your courage. No, dili ta mawad ano paglaom. For there will be no loss of life among you, but only the sheep. Grabe kayo ang mauta nga grabe jud si Paul ang confident niya ba. Kabalo mangod siya nga walay may tabo sa ilaha tanan. Walay loss of life. Na may word niya gigagunitan. And iyang gingon diri. For this very night, minawa, for this very night, an angel of God to whom I belong and whom I am served stood before me. Diri na nagpailaila jud si Paul, whom I am served. Dili jud dapat ninyo ikaulaw nga servant mo sa Ginoo. Ayaw jud ninyo i-sugar coat nga konra ko kanang asa man ka di ay ka. Aga attend ra ko di sa Apo View. Unya secret agent ra ka sa inyong opisina ba? Dugay na kay ka nga disciple, wala jud kabalo ang imong mga kauban sa opisina nganuman apil magkagkabuang. Dugay na ka di ay nga na born again sa imong pamilya, wala kabalo ang imong mga igsoon nga, ha? Born again di ay ka? Ano siya? Yawan o lagi gyapon kag batasan mo ana sila sa imo ba no? Diri dapat mailhan ka dapat ba nga ana siya
For this very night, an angel of God to whom I belong and to whom I belong and whom I serve stood before me. Oh. Ipaila-ila jud niya nga nabilong jud ko sa gingarian sa Ginoo, ung gaserve jud ko sa Ginoo. Kana dapat hilinga itago-tago pa na ninyo. Ako masabtan ta mo. Ngano man dugay man tag itudloan ani. Tago-tago nimo nga servant ka, tago nimo nga ngani. Naka verse 24. Saying, giingnan siya sa angel mo ning gisulti sa iya. Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. Makaabot jud ka sa Rome. Motindog jud ka before Caesar niya ng angel. And behold, God has granted you all those who are sailing with you. Grabe no? Ikaw, apil, tanan ni mo nga kauban, makaabot jud mo dito kay Caesar. Mao'y gigunitan nga promise ni Paul nga gikan sa Ginoo. Mao na nga ikaw, importante jud nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo, mubasa ka sa Bible ngano man o mosimba pud ka ngano man. Kung wa kay basa-basa sa Bible, at least nyawat na lang sa isa ka Domingo makadawat man lang kag promise sa Ginoo. Oh, nya karon kada buntag man ang atong morning dibo ugma wa tay morning dibo kay mao man naman ta karon. Gunitan nimo ang promise ni Lord. Sama ani. Pwede na minaw ka karon, ginaingnan ka sa Ginoo, nga moatubang jud ka kay Cesar, pasabot nga mahimo jud kang successful sa imong journey. Daghan man kag gipang-agian karon, pero mahimo kang successful sa imong journey. Naa may storm karon nga imo ang gipang-agian, but you will face Cesar. Ana ba ang point diya ba? Nga daghan kay kag but you na siya diya. But you will face Cesar. You will stand before Cesar. Apil ang imuang mga kauban. Klaro? So, bantayan ninyo niya. Mao niyang gigunitan ni Paul. In verse 25, therefore, keep courage. Na si Paul. Men, for I believe God. Grabe no? Ang iyang pag-encourage na siya. Padayon mo. Ayaw mo kawat ang paglaom. Kaya nga naman, nagtuo ko sa ako ang Ginoo. Gagunit siya sa promise ni Lord. Gatuo pa siya sa iyang Ginoo. Kana dapat nang makita sa tuwa, dili tamawadan og paglaom. Tuo lang jud sa Ginoo. Amen? I believe God that it will turn out exactly as I have been told. Mao ni karon akong tuuhan. Nga moatubang ta kay Cesar og ni isa sa inyo apil po dito og kaabot sa ato ang padulngan sa Rome. In verse 26, but we must run aground on a certain island. Oh, apil pod sa iyahang sa iyang giingon, pero madunggo sa dawta sa isa ka island. See, grabe grabe ang ilang communication ni Paul ug ang Ginoo. Makaabot mo tanan kay Cesar, pero mudunggo sa daw mo sa isa ka island. Mudunggo sa mo sa isa ka island. In verse 27, but when the 14th night came, as we were being driven out in the Adriatic Sea, about midnight, the sailor began to surmise that they were approaching some land. They took soundings and found it to be 20 fathoms. So, mga navigational nga kuan nila. Saan nila pagkuan sa kalayan, sa kalayo pa to. Na sila mga navigational strategy, no? And a little further on, they took another sounding and found it to be 15 fathoms. Fearing that we might run aground somewhere on the rocks, they cast 4 anchors from the stern and wished for daybreak. But as the sailors were trying to escape from the ship, he had let down the ship's boat into the sea on the pretense of intending to lay out anchors from the bow. So makita ninyo, mas alerto si Paul kaysa sa, nakita ninyo
Mas alerto si Paul kaysa aning kapitan. Ano man, siya may nakabantay ug siya ay nakadiscern nga nay mga mangtakas nga mga sailors kay kabalo sila bungkag na jud ning ato ang gisakyan. Mangambak na lang ta diri kay ngano man para ma-spare atong life. Paul said to the centurion and to the soldiers, "Unless this man remains in the ship, yourselves cannot be saved." Ngano man? Nganong ningon man si Paul nga unless nga dili sila muhawa, masave sila. Pero kung muhawa ni sila, mga matay yun ni sila. Unsa may point diri? Ang promise man gud ni Paul, ni God kay Paul, pinagi sa India nga istorya sa iya. Muabot ka sa tubangan ni Caesar, apil imong mga kauban. Unya, wala man to ma-align ang himuon aning mga sailors nga dili sila mo sabay, mga matay yun ni sila. Mao na nga naay advantage kung naa ka kauban sa mga man of God. Mao na ba para sa ato karon? Gi-connect ka sa imong leader. Gi-connect ka ani nga church. Naay purpose si Lord nganong kauban ta og sail. Naay purpose si Lord nga kauban ta karon ga journey sa atong biyahe. And kung ikaw karon gihatagan ka og word nga mokuyog ka ani nga journey nato. Unya ikaw karon motipas ka kay mag-adik-adik ka, motipas ka kay magbisyo-bisyo ka, motipas ka kay maghimo kag dili maayo, matay jud kag sayo. Mao may giingon diri. Mao na ang point ba nga kaapil mo sa promises ni Lord sa ato ang journey. Nya ikaw lahi-lahi mong ginahimo. Gisultian na kag man of God nga dili na ipadayon di gyapon ko mo tuo. Oh. Nya gusto jud nimo ikaw ra jud. Kanang, di ba? Klaro kayo ang word ni God. Apart from me, you are nothing. Kung dili ka mo connect sa punuan, which is si Kristo, kinsa may punuan nato, there is the CIM. Ginoo. Unya, dili ka mo connect. Dili ka mo align sa atong gituohan, kay gusto nimo ay didit may way jud, ikaw jud ang ikaw ra jud ang masunod, dili ang pagbuot sa Ginoo. Abala ka diya. Dili man nakakita ba mo punuan nga gigukod ni ang sanga nga nibulag sa puno? Wa. Kinsay mo pulot sa sanga, mga farmer. Asa ka dadon isugnod. O mo na ang imong kinabuhi. Kung mabulag ka sa Ginoo, sugnuronon kay kag kinabuhi. Nabo mo diya. Tingala ka diya, apil kag kulata sa yawa diya. Oh. Magtingala ka unsaon na nimo pagkuan, tingala ka. Ultimo sigarilyo na lang di pa ka overcome. Samot nang syabo. Samot nang inom. Samot na ang kuan. Samot na imo ang bisyo diya, tingala ka kulatado ka ngano man. Wala man ka sa puno, wala ka sa vine, wala ka sa Ginoo. Mao na yung uban pag kaya naman ako ni pastor. Part man ka sa body sa Ginoo. Okay lang mo hawa ka diri, mo connect ka sa body sa Ginoo. Nga nagtuo sa Ginoo. Ana, kung mabilong ka sa church, mo encourage sa imo mo kauban mo sa journey, okay ra na siya. Wala ko nagpaingon sa inyo nga diri rapod mo sa DJIM. Okay. Kung dili ka dili sa amuha, okay ra pod, at least nabawasan ng mga badlongon. Sige, padayon ta sa verse 31. Paul said to the centurion and to the soldiers, "Unless this man remain in the ship," klaro kayang gingon ni Paul, "unless this man remains in the ship, you yourselves cannot be saved." So naajud mo dapat na confidence no nga kung kauban ninyo ang mga man of God, safety jud mo. Tama mo diha? Ingon ni Pastor Allen Lloyd, kaya lagi, kaya mukat. Tinoon, kaya mukat na. No.
Sige. Verse 32. Then the soldiers cut away the ropes of the ship's boat and let it fall away. In verse 33, until the day was about to dawn, Paul was encouraging them all to take some food, saying, today is the 14th day that you have been constantly watching and going without eating, having taken nothing. Therefore, I encourage you to take some food. Grabe kay si Paul, no? Concern po siya sa physical, sama po ni Jesus Christ ba? Kadong gigutom na tong mga 5,000, iyang gipakaon, dili lang sige giyaw-yaw. Mo na ikaw kung nakailap group, pakaon pod. Dili ra pod ka sige giyaw-yaw diya. Kung bisita ka sa ilang balay, bit-bit pod og pan pod. Dili ra ka sige giyaw-yaw ba kay si Paul makita nimo. Yes, ga-encourage man siya sa ilaha, the word of God. Nasa kaon pod mo, kaon. Sama po ni Jesus Christ, kaon pod mo. Ana, para di po katulgon permanente ang naminaw sa imo sig panguyab. No? Sige, Acts 27 verse 34. Therefore, I encourage you to take some food, for this is for your preservation. For not a hair from the head of any of you will perish. Grabe yun ang gigunitan ni Paul. Muatubang mo kay Cesar, kitatanan, walay ni isa sa inyo ang buhok ang mahilabtan sa yawa. Ikaw karon nga naminaw, kung nagsalig ka sa Ginoo, na kay promises ni Lord, dili jud ka mahilabtan sa yawa. Pero kung mubulag ka sa Ginoo, kabalo na kaasa ka padulong. Tanaway mong kinabuhi. Katong mga wala pa tani duol sa Ginoo, tanaway yung mga kinabuhi. Tanaway yung mga picture na lang. Kanang mga picture ninyo ba? Mga kita gani kong picture ni Arnel. Tunawa nagtama ka ni Nildo. Ana ko saya. Ang uban gani dili nakakita sa ilahang kasal ngano man tong kasal nila nagtama. Ngano man? O nya, tanawa yung kinabuhi. Kung mabulag ka sa Ginoo. No? O na nga wala na karon matandog ni buhok nimo. Anang Ginoo. Kung naara jud ka sa iya. Thank you Lord, kayo ginagunitan jud nako ni. Pwede ninyo ni palaminit nga word kaning Acts 27 verse 34. Not a hair from your head of any of you will perish. Amen. Grabe yun. Wa jud may labtan ni Lord. Wala jud may labtan sa yawa sa imong kinabuhi kung nakasaya. Tarong lang jud ka. Dili ka magbakang-bakang. Dili nga perfect kag simba. Nya wala po kay himuon. Napa mo diha? Asa na ta? Verse 35 na no? 34, 35. Having said this, he took the bread and gave thanks to God in the presence of all, and he broke it and began to eat. Murag nag-breaking si Paul na no? Kuyawan ni Paul ay. Dito sa barko nag-breaking. Then, 36, all of them were encouraged. Grabe yung ka-encourager si Paul, no? Imagine mo, grabe na ang kwan, grabe na ang storm ng ilang giagian, pero gi-encourage sila ni Paul. Ipakaon pa jud. Oh. All of them were encouraged, and they themselves also took food. Ikaon silang tanan. Kabalo ba mo igsoon? Ikaw na minaw karon. Gitawag ka to encourage also people. Especially kanang mga tao nga naanay mga gipang go through, naanay storm sa ilang kinabuhi. Gitawag ka to encourage. Amen. Mao na kami, ako, kumplito pud ko. Encourage. Kung dili ma-encourage, kasaba. Kay si Paul, mga saba man pod. Ngano man, di magkamaminaw. Kasaba. Pero, pagmahal na sa inyo ha, dili na siya pasabot nga, sa may makuha na ako po sa imo ha. Ang ako gusto ra jud na ako mga bag-o mo tanan. Sama po sa gihimo ni Lord sa ako nga
otro pud daghan po kog kasaba og encouragement nga nadunggan nga naman na magoy time nga murag bungol-bungol ta ba murag nay atuli atong mga dalunggan gani ta kapaminaw kapila nakasultian kapila nakaka-deliverance mura lagi pilit-pilit ang nagkuan sa imong dalunggan nga na ba no nayawa jud nga naa diha sa imong dalunggan ba dugay kayo matanggal nga bungol-bungol ka mo nga na pa so mao ta nga kailangan jud nga no bugat-bugat jud ang kuan sa imo ha. In verse 37, all of us in the ship were 276 person. Da, kuya wara ba? 276 di ay sila tanan. And in verse 38, when they had eaten enough, they began to lighten the ship by throwing out the wheat into the sea. When they came, they could recognize the land, but they did observe a bay with a beach. And they resolved to drive the ship onto it if they could. Verse 39. And casting off the anchors, they left them in the sea, while the same time they were loosening the ropes of the rudders and hoisting the foresail to the wind, and they were heading for the beach. But striking a reef where two seas met, they ran the vessel aground, and prow stuck fast and remained immovable. But the stern began to be broken up by the force of the waves. The soldier plans was to kill all the prisoner. Tanawon ninyo niya. Kaya imagine ninyo ha. Nga naman jud gusto patyon sa mga soldiers ang mga prisoner. Once manggod nga matakasan ka, ihawon jud ka sa hari. Mao na nga para safety kining mga soldier. Pamatyo na lang nato ni sila para wala na'y makatakas ani nila. Dibuhi ta ani, di ta manubag dito sa hari kay kuan man kanang nangamatay naman sila tanan. Mao na'y plano nila, patyo na lang nato ni sila kay dili naman nato ni makontrol. Imagine mo manglangoy na sila isa-isa. So sa nitabo, but the centurion, katong pinakataas nila sa mga soldiers, wanting to bring Paul safely through, kept them from their intention and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land. So na-spare ang life sa mga prisoners tungod kay Paul. Mao na akong ginaingon sa inyo kaganiya nga kung gabiyahe mo apil ang mga man of God, safety mo. Sakay kag eroplano, sakay ka og kanang by land, by sea, sama ani. Na-spare ang mga life sa iyang mga kauban nga naman na may man of God nga naa sa sulod. Nakuha ninyo? And the rest should follow, some on planks and others on various things from the ship. And so it happened that they all were brought safely to the land. Mao ganito nga kuyaw kayo no. Kung basahon ninyo ang Joshua 21 verse 45, inyo aning i-take note. Joshua 21 verse 45. Inyo aning i-save. Kay gi-save na nako ni. Joshua 21 verse 45. Not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. All came to pass. Pasabot igsoon nga kung naa kay gigunitan nga promises ni Lord sa imong life, wala joy ma-fail ana. It will come to pass sa imong kinabuhi. Mano ang importante, gunitan nimo ang promise ni Lord. E ngano man, it will come to pass. Gingon gani sa Bible nga walay pulong sa Ginoo nga mobalik sa langit, nga wala niya gi-fulfill iyang purpose diha sa imong kinabuhi sa yuta, dinhi sa yuta. Amen. Gustohon man nako nga tiwason ang Acts 28 murag alanganin na jud sa tong oras. So ma-extend na pud tag isa ka adlaw di ay ani ron.
So murag dili jud allow sa Ginoo nga kutob barata karon. Sorry kaayo kay na late kog mata karon. Ambot nakuratan ko may lang nawag si Ate Marian. Ano may nawag sa'yo kaayo ano ba? Sobra na day, no? 6:37 na day. So sige, mag-pray ta. Heavenly Father, salamat sa imong pulong. Thank you God sa pag-remind nimo sa amoa nga mugunit jud mi sa imong mga promesa Ginoo. Kay wala joy promise nimo Lord nga nag-fail sa among kinabuhi. And Lord, salamat kaayo Ginoo. Nga gi-remind mi nimo to acknowledge man of God nga dili lang di ay nimo sila gamiton nga mo encourage sa amoa, but also Lord nga mo warn pud sa amoa kung nay mga storm ahead of us. And na ay mga situation nga makadaot sa among kinabuhi, gamiton jud nimo ni sila Ginoo. And Lord, thank you kay imong gipakita pinagi sa life ni Paul how he trusted you. And Lord, salamat kaayo ani nga nakita namo ang kinabuhi pud ni Paul Ginoo nga how he trusted you and how he claimed his promises nga imong gihatag sa imo iya Ginoo. Salamat. We love you Lord in Jesus name. Amen. So good morning sa tanan.